Relax na? Okay, so good afternoon, dear rookies. May I see a raise of hands? Ilan na rookies natin? Hindi pa coded. Ayan, ay meron. Wow, okay. So sabi ko sa'yo, Erla, meron pa hindi coded. Oh. Sino yung pumasa na ng IC exam? Meron na tayong pumasa? Oh, wow, yay. Thank you, Matthew. So, meaning to say, we are composed of both tenured advisors and rookies. Yes. But I will assume na lahat tayo dito bagito. Bakit? I want you to have an open mind. It's not the same prospecting approach that you do. It's not the same presentation that you do with our clients kapag nag-attend tayo ng training. Okay yun? Sige. So, again, for those sa mga bago, I am Vanessa Caso. I'm the branch manager of Cannonball New Business Office. Kaya ngayon, kailangan ko munang i-intro kayo or i-orient kayo why this branch exists at sino ba si Cannonball. Sige, next slide please. Jane at Janice. Meron tayong branch mission and I wish to share it with you kahit doon sa mga tenured na so that you will even more appreciate why we belong to Cannonball Branch. Ano ba yung branch mission natin? Sige nga, basahin nating lahat. To provide Excellent financial advice through our values of integrity and professionalism in order to give the best quality of life to both our clients and our advisors. So what's the operative word here? To provide excellent financial advice. So ibig sabihin, mission natin to ensure that the advices that we give our clients will provide them the best quality of life. Doon ngayon papasok ang training. Hindi po basta-bastang proposal selling. Kaya sisimulan natin siya sa rookies training. Okay. What is our vision? Ito yung short term na dapat day in, day out. Gising tayo ng gising. Ito reason. Next slide, please. Pakibasa. To be the preeminent group of financial advisors who will touch lives as many through financial education. Tayo, preeminence means number one. We should be the number one branch. Giving the best financial education to as many. As many meaning walang limitation. So again, we go back to basics. We attend the rookies training. Okay, next slide please. And para sa mga bago, may vision tayo ngayong 2024 na gusto namin kayong i-invite to join. What is this? This is hashtag I am Cannonballs 1 in 100. Cannonball Branch aims to deliver 100 million worth of AC this 2024. At ang katumbas nun, kliyente. Mga kliyenteng naniwala sa financial advice natin so that isa ka sa kumita ng 100 million. So dapat, we have about more than 350 advisors. Yung more than 350 advisors na yun, ang kinita dapat 100 million. Kaya naman ang meaning, I am Cannonballs 1 in 100. Parte ako ng 100 million. Next slide please, Janice. So, dahil training ang pinofocus ng intro ko, I would like you to be mindful of what to attend every month. Kung gusto mo matuto, the best source would be the branch meeting. And there are 12 branch meetings in a year. Given a date, it's always first Saturday of the month except for May 11. Okay? Kasi po, ang first Saturday should be this coming Saturday. However, we have delegates to go to Croatia, kaya minove natin to May 11. So please be mindful, i-block off nyo na yan. First Saturday of the month. Okay? And training also means regular attendance. Meron tayo nun for the rookies. What is that? Next slide please. Via Zoom, second Saturday of the month and last Saturday of the month. Ito Zoom lang. Yung kanina physical. So 1 hour lang po, 1.5 hours ito. It's usually 10:30 to 12 noon. Please take a picture, please block off. Okay, next slide. Okay, so we shall proceed. Ano ba pinaka-unang part ng sales cycle? Prospecting. Prospecting! Hindi tayo makakarating sa presentation kung wala tayong hinikayat or in-encourage na kliyente. And that is what you call prospecting. But in a layman, wag na
parang complicated eh. It's as simple as how to set appointments. And I have 2 guidelines for you when you set an appointment. Okay? These are, number 1, make it brief. Huwag po tayo paligoy-ligoy. Go straight to the point. And be confident. Number 2, ang question mo dapat is always answerable by yes or no only. Never ask questions like, kailan ka free? Oh my, I will never be free for you. Why? What's in it for me? It should always be answerable by yes or no only. Sige, so, bibigyan ko kayo ng standard spiel. Sa kahit na anong gagamitin mo, targeted spiel. What is this? Next slide. Sige, sabay-sabay natin basahin. Hi client, I've been a recipient of Sun Life services. Finally licensed na ako to make you experience the same benefit. Ganda? Pwede? Now, do you have the license to send that, to tell that message to anyone? Yes. Oo! Factual to, di ba? Oh, nakakaya ba sabihin ng factual? Hindi. Therefore, you can say this spiel. Right? So, ang gusto ko muna malaman para masabi natin na truthful itong phrase na to. Sino dito merong existing policy sa Sun Life? Raise of hands, please. Fantastic. You are all recipient of Sun Life's services. Hindi ko naman sinabing benefits. Services. Services, ang dami nun. Ano yon? Yung nakausap mo yung financial advisor, mula nung nagsimula ka hanggang ngayon, yung rini-remind ka ng bills ni Sun Life, yung nag-inquire ka, magkano pera ko, may laman. These are positive effects to your life, right? And it connects to your future decision makings. Kaya, benefited ka, tama? At gusto mo ma-experience din yon ng kapwa mo, tama? Therefore, you have now the right to say this. To who? To everyone. Okay? So, yan ang standard spiel. Vanessa, pag sinabi ko yan, yun na, end of story na agad. Hindi po. Pinapakita ko lang yung standard na dapat mo sinasabi. But, you need to be targeting your spills. Meaning, iba ang spill sa bagets, iba ang spill sa forgets, iba ang spill sa financial conditions nila. Hindi yan pwedeng free for all. Okay, next slide please. Kaya, simulan natin sa first life stage ng tao. Ano nga ba yung sinasabing life stage ng tao? Nandun po sa application form para sa mga bago. Rose, pahiram nga ako ng application form para finally gets na nila. The client suitability. Ayan, ganda oh. Di nila napapansin. Okay lang yun. Ako rin, kanina ko lang napansin. Sinabi ni Jenny lang, memorize ko lang siya by heart. Okay, in the application form, do you know that's a client suitability questionnaire po. Sorry. Sige, ganyan na lang. Sayang na may papel. Ang unang-unang tanong, ano daw bang stage ang pinapasukan ng kliyente na kumukuha ng policy ninyo? The first stage is getting started. So, ano daw ba ibig sabihin ng getting started? Building... Do you really have to laugh like that Building independence and confidence. Building what? Independence and Ayun. confidence. Building independence and confidence. So, ito yung nag-iipon pa lang. And therefore, sila yung... Balik. Next slide na. Next slide. Yan. Gen Z. Ito yung mga simple savings pa lang ang objective. Mamaya ako na babasahin yung susunod. Sige. Madam Jen lang, ikaw taga-basa ko. So, sige. So, Vanessa, anong spill ko sa Gen... wait. May I see a raise of hands? Sino may alam ko sino ang Gen Z? Siguro naman. Sige, bibigyan ko kayo ng definition sino Gen Z. Ang tanong ba kung sino yung Gen Z? Ay, ako.
Lahat po. So, sino ang target market pag sinabi mong getting started? Ito po lahat ng mga empleyado na 20 to 29 years old. Okay? Bakit? Ito pa lang kasi yung mga nag-iipon. Anong spill dapat sa kanila? Next slide, please. Yan muna. Hi client, sure ako nagsisave ka ng 5,000 per month sa bank. Ang galing mo. Gawin mo yan in the next 10 years, you save 600,000 pesos. Ang tawag dyan, power of discipline. Yan lang ang i-chat mo. Wala na iba. Hintayin mo siya sumagot. Ano yung sasagot niya? Tingnan natin. Can someone please try for the heck of it? Oo. Sige. Send it to anyone. Ay, talaga? Wow. Sige na, for the heck of it lang. Wala namang katuwaan lang. Then mamaya sabihin niyo sa akin kung may sumagatan. Yan lang. Shucks. Sino ang nasa isip? Kahit sino. Wala lang. Your sister, whoever, kung pagets yan. Kung nahiya ka, yung closest to you na 20 plus years old, for the heck of it lang. Okay? Let me know kung meron na nag-try, ah. Next, shall I proceed? Sige, type. Sige lang. Pag nagawa nyo na kasi to, hindi na issue sa inyo na gawin nyo to ulit. Why? Ka-copy-paste mo na lang kasi. No need to take a picture. Let's do it right now, right here. So, yung client, please lang pakilagay ng mga pangalan, ha? So, kunyari si Ann, hi Ann. Sure ako nagsisave ka ng 5,000 pesos per month sa bank. Ang galing mo. Gawin mo yan for the next 10 years, you save 600,000. Ang tawag dyan, power of discipline. Siguro shock siya. Ha? Ano ba? Ano problema nito? Okay, na-type na? I'll move on next. Oh, wait daw, for the last time. Sige na, pagbigyan natin, yaman mo na. Ang gandang exercise to. Parang hindi naman kayo nabobore ng training. Saya-saya kaya mag-training. Okay? So, ano? Proceed na ako to the next? Yes? Sige, go, Vian. Oh. Hintayin niyo sumagot. Kung nakasagot na siya or hindi, ito naman next mong send. Pero dahil matalino ka, you placed it in the bank. You will accumulate 609,500 because of the interest. Ang tawag dyan, power of accumulation of interest. Kung sino yung sinendan mo, kailangan mo sendan yan. Kung hindi pa siya shock siya sa ginagawa mo. Or hintayin mo sumagot, just copy it lang. Pag sumagot siya, yan yung next. Malamang, yun nga yung tanong, ano yan? What's your problem? Ano kinakain mo? Ano planet ka galing ngayon, Mars? Type kayo, ha? Huwag kayong mag-alala, yan lang yung papapractice ko sa inyo. Sa mga Gen Zs, mga bagets, pwede rin yung mga nasa 30s na hanggang ngayon feeling Gen Z pa din, walang ipon. Ay, wala daw sound. Ay, walang sound daw. Okay? Merong zoom. Let me know if I will proceed. Go daw. Nakamute Next. daw yung cannonball. Nakamute daw si Cannonball. Dapat keep yung sa'yo ang wala. Itong open mo. Okay? So, next. Eto na. Next slide. Ay, next slide. Sorry. Next bullet. Pero, kung i-transfer mo yan kay Sun Life, it will accumulate to 793,819.50. But today, your asset is 2 million. Ang tawag dyan, power of working smart. Kung kayo naka-receive niya, nasa tingin mo reaction mo?
Pwede, di ba? Ano yan? Na-curious na. Okay? O, sigundahan mo na yung general spiel. Last bullet. Pwede ko pakita sa'yo, I've been a recipient of Sun Life Services. Finally, licensed na ako to make you experience the same benefit. I don't mind if you will find it beneficial or otherwise, at least now you know. Yes. So kung bagong-bago ka, you have the right to send this message. Eh, paano yung Vanessa, di pa ako licensed? Edit mo lang. Pwede ko pakita sa'yo, I've been a recipient of Sun Life Services. Finally, magiging license na ako. Finally, my license is coming to make you experience my license is about to come to make you happen, to make you experience the same benefit. I don't mind if you will find it beneficial or otherwise, at least now you know. Kasi kung umuo siya, sasamahan na kayo ng managers ninyo. Kaya, ikaw ni Erla, ipe-present ko na, alam nga naman, in-open mo nang walang, Tama. walang ending. Pwede ba? Kesa isip tayo ng isip, ano yung sabihin ko? Paano siya appointment? Simulan mo na. Actually, ang key sa pag-set na appointment is start a conversation. Hindi iba mo lahat, ay, with Sunlife, we have products, oh my God. No, you don't do that. Ex ka na agad. Block pa. And be proud na meron kayo Sun Life policies, ha? Yun kasi ang ammunition mo dito. If you have a Sun Life policy, feel proud. Kasi you are actually a recipient of its services. Okay? Next. So, curious lang, may sumagot? Wala pa. Hintayin natin sumagot. So, I shall go to the... so, balik muna tayo. Mabilisan lang para pumasok sa atin yung context. So, first message mo, hi client, nagsisave ka ng, sure ako, nagsisave ka ng 5,000 per month sa bank. Ang galing mo, gawin mo yan for the next 10 years, you save 600,000. Ang tawag dyan, power of discipline. Pero dahil matalino ka, you placed it in the bank, you will accumulate 609,500 because of the interest. Ang tawag dyan, power of accumulation of interest. Pero kung i-transfer mo yan kay Sun Life, it will accumulate to 793,819.50. But today, your asset is 2 million. Ang tawag dyan is power of working small. Pwede ko pakita sa'yo, I've been a recipient of Sun Life Services. Finally, licensed na ako to make you experience the same benefit. I don't mind if you will find it beneficial or otherwise, at least now you know. Ganda yung context, di ba? But, yung mga figures, mamaya ko yan papakita. Next slide, please. Okay. So, doon na tayo. Ano yung next stage Income ng buhay natin? Moving up. Moving up ang next Prioritizing step ng milestone family natin. And they are, Prioritizing family above all. ang priority, pamilya. Kaya, ang papakita ko naman sa inyo, paano mag-send ng spill kapag income protection ang gusto mong i-secure. Okay? So, ano ba yung income protection? Yung kukunin ako ni Lord, kung buwan-buwan ang sweldo ko 100,000, 1.2 million bali per year, di ba pagka kinuha ko ni Lord bukas, wala na rin yung 100,000. So what you want now is to protect that 100,000. How? Okay? Next slide. So, sino target market natin? Lahat ng married, lahat ng single with dependents. Basta't may dependent, you need to protect the income. Okay? Sige, anong spill? Next slide. Oh, balik-balik. Okay. Here's the spiel. Hi client, alam mo ba, may financial instrument
na kaya ibigay ang 10 years annual income mo kapag nag-permanent vacation ka at ang isave mo lang is 4% nito? Trigger lang, Yes, sa curiosity. oo, Yes. curiosity. Then, segundahan mo na. Pwede ko pakita sa'yo, I've been a recipient of Sun Life Services. Finally, licensed na ako to make you experience the same benefit. I don't mind if you will find it beneficial or otherwise. At least now you know. Okay? Pwede? I will go on to the next field, to the next category. Yes? Okay. Ang next milestone natin is, still in the moving up. Moving up. Next slide. Educational funding or funding the education of a child. Ano ba kasi ibig sabihin ng educational funding? Ang ibig sabihin po niyan, gusto nung nanay pag nag-college, dalawang approach. Yung una is pag nag-college ako or nag-high school ako, merong mawi-withdraw yung nanay na magagamit niya pang tuition fee nung anak niya. Pero meron din yung pangalawang approach, pag nag-school yung anak ko, gusto ko, meron ako paghuhugutan ng pera that I can use for the extracurricular activities until mag-graduate siya or until mag-masteral siya or until whatever, kung ano gusto ng bata. Okay? So, anong pwede kong spill? Sino target ko dyan? Next. Married with young kids, single with young kids, grandparents for apo. So, anong spill? Next slide. Hi, client. Alam mo ba, Sun Life has a product which is designed to make your child a businessman. Pwede ko ba share how this can work for, put the name of the child. Sino may anak dito? Pag ikaw, thunder sa anak mo. Sino may bagets? Si Algie. Algie, what's the name of your child? Josiah. Zaya? Okay, Zaya, no? Ulitin ko ha, tingnan ninyo ha. Ganda ng impact nito. Hi, Algie! Algie, kausap kita. Hi, Algie! Alam mo ba, Sun Life has a product which is designed to make your child a businessman. Pwede ko ba share with you how this can work for Kaya? Ano pwede mong sagot doon? Oh, diba? Sure ang sagot? Sige nga. Then, sigutahan mo na. Pwede ko pakita sa'yo, I've been a recipient of Sun Life Services. Finally, licensed na ako to make you experience the same benefit. I don't mind if you will find it beneficial or otherwise, at least now you know. Okay? I'll proceed. Next, anong stage na? Preparing ahead. So, kanina, nag-start tayo with getting started. Ito yung mga Gen Zs. Pangalawa is the moving up. Ito yung mga married with children kasi priority nila pamilya, income protection. And then, kasali din doon yung educational funding. And now, we need to go on to the next milestone that usually people would undergo or go through. Ano yon? Preparing ahead for Retirement. retirement. And when we say retirement, it does not necessarily have to be one time, big time at age 65, here's the money. Iba't iba ang definition ng tao pag sinabi mo retirement. And a spill cannot capture all the categories of that priority. So what you can do now is focus on one field only para lang makasend ka ng message. What is this? Okay, next slide. By the way, sino target market? 30 to 45 years old. So you can just imagine may pera na itong mga taong to. Ito yung mga kinikita na nasa 6 digits na per month. Okay? Syempre, tapos na yung nag-ipon. Meron na siyang naka-ipon. So, may pera na siya. Next slide. Ito na spill. Hi client, may trending product si Sun Life. Medical cash allowance of 10,000 monthly for life. Pwede ko pakita sa'yo, I've been a recipient of Sun Life Services. Finally, licensed na ako to make you experience the same benefit. I don't mind if you will find it beneficial or otherwise, at least now you know. Ikaw, hindi ka ba naku-curious?
Medical allowance, 10,000 cash Yeah. per month? Pwede ah. Okay, next slide. Oh, another one. Preparing ahead. Critical illness naman. So, kanina, retirement, pareho ng preparing ahead. Ano ba ibig sabihin ng preparing ahead, madam? Yan. Nurturing your Nurturing health your and health wealth. and wellness. Health Health and and wealth. Wealth. Nurturing your health and wealth. So, ibig sabihin, inaalagaan mo ang kalusugan mo at ang kaperahan mo. Okay? So, one of it is critical illness. So, ano ang pwede nating spill dito? Next slide. Target market muna. Lahat. Lahat naman ng tao may health. May health condition, di ba? Okay, so, ito po ang spill dyan. Hi client, I found the urgency to reach out to as many friends because recently I have a friend who has been provided with a critical illness claim and appreciated its value. I'll stop there. Baka kasi wala kayo ngayon na friend na nakakuha ng critical illness claim. So, hindi ka na truthful dyan. So, I want to know, may kilala ba kayo, kahit din yung friend, na merong naka-receive na benefit from whatever? Yes. Hindi, last year. Oh, correct. Oh. So, meron? Yes. No, regardless, kahit di fit and well, yung mga naging recipient na kahit anong beneficial from any company, HMO, HMO, pwedeng whatever. PCSO, doesn't matter. Yes. so lahat yes? Yes. O, di hindi ka na nagsisinungaling, truthful na. Tama. Okay? So, ulitin mo lang. I found the urgency to reach out to as many friends because recently, you can just remove the word recently if it's not recent. Okay? Because recently, I have a friend who has been provided with a critical illness claim and appreciated its value. Duty ko to inform you na malamang wala ka pa critical illness rider or benefit to your to your existing plan. Inaassume mo na agad na meron na siya existing para hindi kanya nasabihan na meron na ako. Inaassume mo na rin na meron siyang ibang plan na HMO. Inaassume mo na rin na meron siyang whatever savings. Pero sure ako wala ka pang critical illness rider sa plan mo. Okay. Pwede ko pa pakita sa'yo, I've been a recipient of Sun Life Services. Finally, licensed na ako to make you experience the same benefit. I don't mind if you will find it beneficial or otherwise. At least now you know. Okay? Next. Leaving a legacy. Pamana in short. Ito wala akong spill dito. Bakit? Ang leaving a legacy kasi you need to understand first what it means. So later, maiisip nyo na lang yung creativity ninyo, paano ko ba ito gagawing spill? Meron akong specific na ipapakita dyan. So, clear on the spills? So, madali na ngayon mag-prospecting? Yes! Ay, isa lang ng sagot? Yes. At least, mali yung tanong ko, hindi sa madali. Do you know now how to start and where to start? Yes. Yun lang naman ang objective, gumalaw ka. Next slide. So, I will explain to you how to position the products of Sun Life after giving those spills. Diba? In-spill mo, pumayag. O, paano na? Bala na si Batman. Okay, next slide please. So, how to sell? Ganito po mangyayari. Mag-fact-finding ka muna. Kunyari, pumayag na for an appointment via Zoom. Hindi yung pag-upo, di ba sabi ko sa'yo, makaka-receive ka ng 10,000 month, ito yung proposal na yan. Hindi po ganun. Mag-start muna tayo ng conversation. Alamin ninyo saan nang gagaling si client. At magugulat kayo, meron namang standard 5 questions to throw. At malalaman mo na ang kinaibuturan ng reason bakit kanya pinagbigyan ng oras niya. Okay, di ba na know? Okay, so in presentation, fact-finding is very important. Pag di mo to ginawa, X na agad ang presentation mo. X. Hindi mo yan makaklose. So you need to fact-find. So what are the questions? Ayan o, it is the most important stage in the presentation. Basic questions to ask. Number 1, have you talked to other financial advisors prior to me? Bakit? Ba't ko kailangan yun malaman? In Tagalog na lang, casual lang to Huy, curious lang.
May nakausap ka na bang financial advisor bago ko? Ano usually sagot? Yes. Yes, okay. Eh, bakit? Wow, eh di meron ka na existing plan. Ang dali lang. Next slide. Next. Okay. Tanggalin mo muna. Sorry. Okay. So, meron ka na existing plan. Yes or no? At possibility. Wala. Wala pa rin. Eh, pero curious lang. So, pansinin nyo, one question is leading now To more... to more possibilities. Eh, kung wala ka existing plan, bakit di ka nakinig doon sa una? Hindi ako interesado. Hindi ka interested kasi Wala. Hindi ko na prioritize. ano ang di mo type do? Bakit hindi siya priority? Masyadong mahal yung in-offer niya sa akin eh. Ayun. Alam mo na. Isasali mo yun mamaya sa presentation mo. You need to understand ano ang reference niya ng mahal. Tama. Okay? So, mamaya mo na yan. Park mo muna yan. Don't ask further questions. Bakit? Intruder ka na. Nangimas ko yan. Dami mo naman tanong. Diba? Yun lang. Oh, okay. Uy, thank you ha. Thank you for accommodating me ha. Okay. So, next. Tanong mo, so kung meron kang excess funds, where do you place it? Bank, stocks, business? Eh, kasi sabi mo wala kang existing plan. Saan mo nilalagay? Iipon mo. Tama. It's Bank. Bank! Bank. Sa bank! Years lang ulit. Buti naglalagay ka sa bank. Oo May, naman. meron kasi pag-iipunan. Oo. So, pansinin yung questions ko ha. Answerable by yes or no. May pinag-iipunan kasi. Yes. Pero if I may ask, pag nag-ipon, ano po pinaka-priority mo? Pang-bag mo? Mag-insert ka ng mga jokes. Make it exciting. Ba't ka nag-ipon para makabili ka ulit ng bagay mo? Ng Prada mo? Ng dinatawa na yun? Hindi naman, grabe siya. Tama. Travel. Travel! For travel. So, alam mo naman yung priorities mo naman yun. Travel to. In short, nasa bank ang pera. In short, gamit na gamit din ang ipon niya sa bank. Dito nag-iipon. Na-assess na. Gets? Na-assess ko na agad yung sample person na kinuwento niya. Okay, next. So, by asking this question, you're assessing already the priorities of a person, which you will use in your presentation later on. Next question. Uy! Do you have an existing... okay. Sabi mo ang question kasi, do you have an existing life insurance policy? If none, why? If yes, why? So, dahil sinagot niya na agad kanina yon, sigundahan mo na lang. Eh, dahil na-mention mo hindi ka kumuha at sabi mo hindi mo siya priority. Okay. Next slide. I'm glad you found time to meet me. May I know your expectations or objectives? Mabuti na, in Tagalog, uy, kakatuwa ka naman, sinabi mo, ayaw mo kausapin na yung mga insurance natin kasi namamahalan ka, tapos wala ka insurance. Eh, pag may extra money ka, lalagay mo lang sa bank. Yes. So, binigyan mo ko oras, mahal ng oras mo, friend. Oo. Buti pinagbigyan mo ko, ano gusto mong malaman? Then, pwede niya na ihirit sa akin, sabi nung spill mo sabi nung text mo Gusto ko yung malaman. Okay, sige. Pagka yun ang sagot niya, satisfy first the inquiry. Tama. Ibigay mo muna anong itsura Anong nung hilig niya. inispill mo sa kanya. Then, after that, doon ka na ngayon gagawa ng personalized presentation. So, how? Sige, next slide. Let's start with simple savings for Gen Z. So, pakitaan mo muna. Gagamitin ko na yung whiteboard. So, ito, hindi ko talaga to PowerPoint because it's a technique. It's a skill. I need you to do it because you need to memorize it And practice. and practice it. Practice mo ito pag mamaya kahit kanino. Yes. Okay. So, sabi ko kanina, yung last usapan namin, bakit nga naisip mo na, kunyari Gen Z ka? Kunyari, ayoko na. Makatotohanan. What is your name? Kate. Kate! Uy, nakakatuwa ko na. Buti in-accommodate mo ko. How young are you? 25. Perfect. Okay. Uy, Kate! Nakakatuwa ka naman. Buti na lang in-accommodate mo ko. May I know anong ine-expect mo? Ine-expect ko na mas lumawak pa yung knowledge ko with regards sa insurance and sa other investments.
Ang ganda ng sagot niya kasi yan lagi ang sagot ng Gen Z. Yeah. Yan ang standard sagot. I agree with you. O sige, Kate, ganito lang muna gawin natin. Hindi ako nandito para bentahan ka. Gusto ko muna share sa'yo ano nang natutunan ko so far. Alam mo ba, maniniwala ka, may hierarchy pala ang pag-ipon. So, papakita ko sa'yo kung ano yung hierarchy. After kong pakita, sabihin mo sa akin, tingnan natin ano yung meron ka na, ano yung wala ka. Titingnan ko paano pa ako makakatulong. Pwede ba yon? Magpaalam ka. Huwag ka basta-basta, do you know? This is what I learned. Chuba-chuba. Ask for permission before you proceed because That's you okay. will ask questions. Intruder ka pag ask ng tanong. Okay? So ano, okay lang? Sige. Alright. And always prepare the client. Pag may gusto kang makuha, bago mo kunin, benefited muna siya. Kasi mag-yes lang sa'yo pagka siya ang nakaka-gain at hindi ikaw. Okay? So, ito na. So, ready na tayo, Kate? Sige. So, ganito kasi yan. Ito yung proper hierarchy of savings. So, gawa kayo triangle. Ang Sige, daming drawing. tinta. And the first stage na kailangan mong ginagawa is to save in the bank. Ang dami. Yan ang standard mong ginagawa. So, tama yung sinabi mo. Pero, ang pera sa bangko, may hangganan dapat. Magkano? This is usually 25 years old ka? Oh. 2 months of your monthly expenses. Bakit 2 months of your monthly expenses? Ano ka, bakit? Ang bata-bata mo, kahit na mawala ka ng trabaho ngayon, in 2 months may trabaho ka na ulit. Pero pag 30s ang kausap ko, hindi na yan 6 months na yan. Bakit? Choosy na. Gusto na mas mataas na sweldo. Pag 40 na kausap ko, years na yan. Kasi ito na yung mga gusto mag-business, ito na yung gustong long-term yung changes na gusto mangyari. So, let's start with 2 months. So, curious lang, Kate, ano mo mga expenses natin? Roughly lang to, magkano ba? 10, 20, 30 a month? Hindi yung sweldo mo ha. So, narrow down. Hindi yung sweldo mo, curious lang, magkano nga ba expenses mo? Kasi intruder ka na pag siganong mo yung sweldo. Magkano nga ba monthly expenses usually ng age 25? 25. Wala. Ano ba yan usually? Correct din, nangyayari yan. Then narrow down. Ano ba usually share mo sa bahay? May share ka ba? Magkano share? More or less magkano yun? O, kunyari sabi niya, ano? 10. 10,000 ang share mo sa bahay. May cellphone ka. Ikaw din na signal, ikaw din, wala na pala nagsisignal. Ano tawag doon? Netflix! Ayan, sa'yo ba yan? O, pag in-add natin, magkano na total? O, 15,000 kanina, hindi niya alam. Ngayon, alam na niya. You get what I mean? Narrow down. Give So, options. 15,000 every month. So, ano maganda doon? Sa exercise na nangyaring yon, na-execute mo na napaisip mo siya, oo nga, no? 15,000 naman ang gastusin ko. Times 2, dapat ang savings niya sa bangko, 30,000. Kung meron ka na niyan, good job. Kung wala pa, make sure you have 30,000. Kasi pagka nawala ka ng work, lagot ka. Yeah. Okay? Pero at least by having 30,000, you have 2 months to find a new job. Make sense, Kate? Yes. Okay. Pero pagka naabot mo na yan, abay, wag mo na dyan iwan. Bakit? Talo ka na. Talo? Eh, nasa bangko. Hindi mo bumababa ang pera sa bangko. There is what we call inflation. So this is, etong mga dinodrawing ko, ito din ang sinusulat ninyo doon sa papel. So may dala kang iPad pang drawing or papel, literal pang drawing. Inflation. So, and take a guess, magkano average inflation, friend? O, pagka ganyan tumingin na sa ere, it's averaging 5% per annum. So, if it's 5%, di alam mo na,
yung 10,000 mo ngayon, next year, mabibili mo na lang dyan, 9,500 worth of goods. Hindi na siya 10,000. Kumbaga kung 20 dalata yan, next year, 18 na dalata na lang mabibili mo, the same amount of money. Kasi, because of inflation. Eh, ang interest mo sa bank, magkano? 0.3%. So, yung 10,000, magkano interest? 30 pesos. Eh, bumaba ng 500. Titalo ka na. So, what do you do? Anything in excess of 30,000, find an alternative invest. Clear, Kate? Okay. And then the next thing you do is you buy insurance, life insurance. Bakit? Ano ka ba? Hindi mo na mamamatay. Agree. Pero meron ka dapat i-take advantage sa'yo ngayon na hindi mo na maibabalik ever, 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 ever. What is that? The age. You are 25 today. This is the only gift, this is the only year that you can have this as a gift. And ang life insurance, pamahal yan ng pamahal, taon-taon. Here's the thing. At some point in your life, dalawa po mangyayari sa'yo. Ano yung first? Magkakaroon ka ng family. Kate, then mag-adlib ka ng maganda, funny, witty statement like, eto, totoo naman to. Kate, sa ganda mong yan. Sure ako, magkaka-boyfriend ka, magkakapamilya ka. Tama ba? O di, kailangan mo na naman inad. Kailangan mo malaman kung ma-agree siya. Baka mamaya, sabi mo magkaka-family siya in the future. Wala naman yun. Sa priority niya, single lang forever. Duh! Diba? Okay. Or po pwede rin kasi dun mo mapapalabas sa bibig niya na hindi ako magpa-family pero si mama at papa ko forever yan with me. Oh, alam mo na, may depende. Ano yung pangalawa pang pwede mangyari sa'yo, Kate? Sure ako, bibili ka ng bahay. Or property. Tama ba ako? Oo, iyan ang ultimate objective ng goal ng Pilipino. And ano yung implication ng dalawang to? Kapag nagkaroon ka ng sarili mong family, ang sure na mangyayari sa'yo, one day your body clock will tell you, it will reach its maturity level and will tell you, oh my gosh, kailangan ko na life insurance. Talaga, bibili ka pagka 40 ka na. O ngayon ka bibili na 25 ka. Ano yung pangalawa? Bibili ka ng bahay. O sure ako, hindi mo naman yan bibili ng cash. Nagsastart ka pa lang. Alam mo, hintay mo, punuin yung pera mo. Ilang taon ka na magkakaroon ng bahay. E di uutang ka sa bank. The primary requirement of a bank is MRI. I'll discuss this later. Mortgage redemption insurance. Ang requirement is, kung magkano utang mo, yun din ang bili mong life insurance, ang beneficiary, banko. In short, wala kang choice, kuha ka na naman. Kailan ko yung gagawin? Kailan ko kuha na insurance? Pagka nandyan na to, hindi sasabay-sabay. Okay? Alright, o sige, check. May pera na ako sa bangko, nakabili na ako ng life insurance. Ano yung next kong gagawin? Invest. But when you invest, Kate, you have to know your strengths and weaknesses. Huwag ka tira na tira. Anong strength mo? May pera ako. Anong weakness mo? Konti. Anong strength ko? Willing ako mag-invest. Anong weakness ko? Hindi ako marunong. Anong strength ko? Gusto ko na ibigay yung pera. Ang weakness ko? Wala akong oras. Slave ako sa corporate job ko. So what do you do? Sa corner ka na lang. Hindi. You use your weaknesses as your strength this time. Find a financial instrument that will not require time, energy, and much money. So ano yun? Mutual fund. Bakit? Sa mutual fund, binigay mo yung pera mo sa isang kumpanya na sila ang magpapalago ng pera para sa'yo. Tatanungin ka naman yan kung anong gusto mo. High risk ko ba yan? Low risk ko ba yung papalaro?
High risk ko pa yan ipapalaro. Low risk meaning bonds. Ito yung mga treasury notes lang, mga pautang sa gobyerno, guaranteed bayad. Or equity, papalaro sa stock market. Or equity and balance fund. Or pagsamahin na lang yung dalawa. But by putting it there, nagkaroon ka ng stepping stone to learn and grow the money. O sige, Vanessa, meron na ako nito, meron na ako nito, meron na ako nito. Ano na yung next? Laro ka, diretso ka na ng stock market kung gusto mo. Bakit? Knowledge is power, sabi nga ni Ernie Baron. The more you know, kahit na bumagsak ang pera mo, it does not matter. Bakit? Bata ka, you have time. You need to understand the feeling of talo. Hindi mo pwedeng safe na safe kung wala kang kararatingan, di ba? Maybe you can explore that. Or simply go directly to a business. Why? There are only two things certain to happen in a business. One is you succeed. The next is you fail. But if I fail, I don't mind. I'm so secured. Clear to Kate? So, ang tanong ko, Kate, kunyari na lang ito, sumagot ka ng maayos. So, Kate, meron ka na ba 30,000 sa bank? Yes, check! O, di alam ko na, wag mo ako sasabihan mamaya na wala akong pera dahil may pera ka. Okay? Meron ka na ba life insurance? Hindi, yung kanina, di ba sabi mga yan yung wala ka? Oo. So, X to. Wala siya. Meron ka na bang mutual fund? Or yung isang klase ng pera na binigay mo sa iba para sila magpalago para sa'yo? O, let's say wala pa. Usually pag 25 wala pa. Stock market, pwedeng yes. Or pwede rin no eh. Business, no. Okay. So client, you have two options. First option, you can get a life insurance and prioritize already critical illness, yung mga wellness. Or, get a life insurance and combine it already with a mutual fund. Meron kasi produkto magkasama na yun. BUL. Okay, so I will show you two options kasi ito yung wala ka pa. Okay ba yun sa'yo? Pwede? Okay, so pinaalam ko sa kanya. So pumayag daw siya. So ano itsura nun? So what I will show now is VUL. So pwede ka na itong erase. Miss Becca, pakita mo naman. Baka lalong gumanda biceps ko eh. Ayan. Okay, next. Next slide, please. Yan. So, papakita ko sa inyo yung life insurance with investment. Isa lang to sa posible, ha? Now, you can use Kate. Meron kami produkto, life insurance na may investment pa in the form of mutual fund concept. Ang tawag dyan, Sun MaxiLink 100. Kung ang budget mo, kunyari lang, at least mga 3,500 per month, so mag-capture ka na more or less kung magkano kaya save. Eh, kasi meron siya mga 30,000 sa bank, eh, di ba? So malamang-lamang, kaya niyang mag-save ng 41,000 per year. And this can buy her already a face amount of 1 million. Ang insurance noon, doble, 2 million na agad. Okay? Pero, tingnan mo kita, kung magsisave ka lang for the next 20 years, kunyari, ng, ay, sakto pa to, 25, ng 41,000, magkano sinave mo nun? 41,470 times 20. This is 829,400. Tama? Correct? 829,400. Pero, kung pinili mo yung pera mo sa bond fund, balance fund, or equity, at kumita siya ng 8% ka mo, your money will become 1,397,000. Eh, paano if I need it in the earlier? Eh di, kunin mo earlier. For your travels, I do not know. Okay? Partial lang. Pero today, my point is, insured ka na ng 2 million. 2 million.
na pwede mong gamitin for what? For your family or for your future housing loan. Bakit? Ganito kasi yan. Paano ba nag-work ang Maximum 100? This is when we go to the nitty-gritty. Bakit mag-nitty-gritty ako sa Gen Z? Ang Gen Z kasi busisi. Ang mga older, ayaw ng details. Summary agad. Magkano hulog ko? Magkano withdraw ko? Baliktad. So, pati yun, you need to know the behavior of a person. So, sasakayan ko yung kanyang pagiging mabusisi. So, Kate, too good to be true, di ba? Imagine, nag-goal ka ng 40,000. Today, kunin ka na, Lord, 2 million agad. Okay. Actually, you need to know, these are the words that I use, you need to know paano ang business sense ng insurance company. Why? Hindi pwedeng kabig ka lang ng kabig, lahat all for you. Otherwise, it's scrupulous. You need to understand, meron ding kinikita yung kumpanya para malaman mo legit yung konsepto niya. Kaya yan, kaya ibigay itong benefits na to because on the first year that you gave the 41,000, it is very transparent telling you, client 37,000 muna na 41,000 pinambayad ng insurance. The rest went to investment. Ba't ang laki naman? Ano ka ba? Pag kinuha ni Lord, 2 million agad bayad namin. Saan naman nanggaling si Sun Life doon? Okay? Next year that you gave the 41, babagsak na yung charge to 27, and so on and so forth. Pababa ng pababa. Ang naging priority is investment. So here's the thing, Kate. 25 ka ngayon. By the time you reach year 4, you would only be 29. Imagine mo, yung kausap ko ngayong 40, ngayon palang kukuha. Anong age na niya pag nakarating siya sa year 4? 44. Here's the sad part. Whether you're 21, 41, 51, lahat kayo dadaan sa charges. Bakit? Hindi po libre ang insurance. So when do you do it? Now or in the future? Okay? So clear? Paano kung wala akong pera? Year 10. Di mo ka magbigay. Laki-laki ng fund value mo. Yung pambayad ng insurance, doon na lang. Ayan, yung some of us are experiencing this benefit na. Yes? Ako kasi dumating na ako sa ganyang point. Okay, clear? Clear for Gen Zs? I'll proceed to the next. Sige. Huwag kayong mag-alala, mas mabilis pag yung mga next. Ang bata lang talaga mabusisi. Oo nga, I want to understand, bakit nga mabusisi ang bagets? Why do you want to know the details? Marami kasi information. Marami silang time. Okay. May time sila to know. Choices. Or possibly kasi nga gusto niya malaman more. Oo nga. Okay, sige. So, let's proceed to income protection. So, binigay mo na yung spiel kanina ng income protection. Ay, by the way, may sumagot pa dun sa... Meron? Ano sagot? Teka, ang haba, may hangover pa ako. So nasan kasi lahat! Dapat yun, ano to, ano tawag dito? Chak. Oh well, it's a good exercise. Everyone, now you know, never send a mahabang message to a client. Dapat, conversational dapat ang mangyayari. Yan. Patay mo yung malay mo, sulit mamaya. Mamaya. Okay. Okay? Income protection? Sige. Wag muna. Takpan na natin. So, sa income protection, meron din po itong approach na drawing. So, if you notice, my style of presentation is conversational. Kasi ito yung mas nagiging effective kaysa proposal. And also, kahit sa Zoom, yung ginagawa ko po, pwedeng-pwede. So, it's both physical and Zoom friendly. Okay? So, doon na tayo sa income protection. So, sino naman ngayon na pwede ko i-sample na may asawa na... Emily, okay lang ba ikaw na lang? O, sige. Ayan. Emily, question. Uy, nakakatuwa ka naman. Buti naman, in-accommodate mo dito. In-accommodate mo ko to see for a presentation. May ano gusto mong malaman?
Ay, teka lang. May asawa ka ba? May anak ka ba? Yes po. Ayan. Ilan ang kids? Isa lang po. Isa lang. Okay. Tapos ilan taon na? 6 po. Oh, 6 years old. Okay. So, anong reason? Bakit na nga mabuti? Na-accommodate mo ko? Kunyari lang leading to future ng bata. Or future ng pamilya. Curious lang sa mga benefits kasi may education akong narinig at nakita. Okay. Sige. So, ang objective ngayon niya, curiosity to pacify regarding possible education. Tama? Meron daw mga education. Sige, ililid ko yon to income protection. Okay. Sige. So, ganito gawin natin. Okay lang ba, Emily? Let's see kung ano yung financial condition mo para malaman ko naman. Kasi dito sa Sun Life, alam mo ba meron kami more than 30 plans? Hindi ko alam kung ano ang pwede kong ma-recommend sa'yo if hindi ko alam kung ano ang financial condition mo. Huwag ka mag-alala, hindi naman kita tatanungin ng deepest, darkest secrets. Ano lang, mga general questions lang, just so that I know how I can help you. Kasi curiosity ang pinapacify ko, di ba? Okay. So, magtatanong ako a few questions. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Okay daw pumayag. So, you ask, magtatanong lang ako ng few questions. Okay lang ba sa'yo? Sige. So, ito kasi yung financial condition mo. So, are you working? Yes po. Okay. So, if you are working, yung income mo ba, ginagamit mo for the family or pang shopping mo lang yan? Pati yun, kailangan mong malaman. Family po. Family, okay. Si husbandry, lagyan natin ng skirt, girl eh. Sa husbandry, syempre, nagpo-provided din ba sa family? Yes po. Okay, so nandito rin siya. Okay, so isang anak. So right now, you are in a balanced financial condition. Bakit? Kasi nandiyan kayong dalawa to provide lahat ng needs ng family. So curious na lang ako, alamin ko na lang, magkano ba expenses na share mo sa pamilya? 10K in a month. So kung 10,000 per month, ibig sabihin, times 12, 120 ang share niya. Tapos, ipa-recall mo sa kanya. Curious lang pala, Emmeline, ano ang composition ng 10,000? Kailangan niya ma-remind. Ano ba to? Grocery ba to? Amortization ba to? Meralco ba to? Ano yan? Ano ang 10? Rent, Rent. Meralco, Meralco. palengke. Palengke. Okay, sige. So, rent, Meralco, palengke. Very basic Very basic. So, tama ba ako? Kapag nag-permanent vacation ka, saan to kukunin? Mawawala din kasi siya, tama ba? Vacation ka eh. Ano work mo if you don't mind me asking? Sa admin po. Okay, so employee. So, salary-based. So, pwede ka bang mag-vacation na matagal? Hindi po. Hindi, okay. Pero curious na kung nag-permanent vacation ka nga, saan kukunin ni husbandry at saka ni anak yung 10,000? Wala. Wala. So, literally wala. Hindi Like, naman. ipon sa bank. Kunyari lang sumagot ka lang kunyari, doesn't have to be real. So, anong possible sagot? Meron naman pong konti pero not enough pa. Yun. So, wala. So, ibig sabihin nun, tama ba ako, Emmeline? Pag ikaw kinuha ni Lord, dun, pwede mo na sabihin yun. Pag muna kanina. Pagka kinuha ka ni Lord today, wala din yung 10,000. At may possibility mag-work ng extra overtime tong si husbandry para lang i-supply tong 10,000? Yes. Possible. Pwede. Do you want that? Siyempre hindi po. Okay. Pero kung bibigyan kita ng option na kapag nag-permanent vacation ka, ibibigay ko to sa iyo. Would you be willing to listen? Paano po? Opo. Bato ang tanong. So, 120,000 kasi yun buwan-buwan. Alam mo kasi, ang ideal savings mo dapat, Emmeline, sa bangko, if you are protecting your income, issue mo pala income is dapat 10 years of this. Bakit? Kasi after 10 years at least, yung anak mo, hindi na minor. Kaya na niya sarili niya. Tama? So, how much yon? 1.2 million. So, tatanong kita ulit.
Ikaw na nagsabi, wala to sa bank. So I recommend you get a life insurance of 1.2 million. You will only pay 2% of this. Okay? Pero kung walang nangyari, babalik ko sa yung 2 million. 1.2 million, pwede? Pwede. So how? So clear? Ay, by the way, nakalimutan ko yung drawing ko. So, mangyayari, magiging burden siya kay husband pag siya na ang nag-supply ng 10,000. Hindi na siya balance season. It will be a burden on the part of the husband to generate the 10,000. So, if you don't want that, kumuha ka na life insurance. Multiply mo yung annual income by 10 years. Yun yung ideal life insurance coverage mo dapat. Okay? Sige. So, pakita natin sample. Anong oras na? Time check. 2:17. Okay, sige. Pwede. So, 1.2 million ang kailangan. Tama? So, sample din na natin, kunyari 2 million lumabas. Tingnan mo, Emily, na by just, you can have 2 million anytime pag nag-permanent vacation ka para sa, they can have 2 million anytime pagka nag-permanent vacation ka. Alam mo, magkano lang sa save mo? 75,400 per year. I-divide ninyo to by 10 million, by 2 million. Talaga. Tama? 0.0375. So, it's 3.75%? 3.75%? Tama ba? Yes? Okay. So, eto client to. Ito ay malino. Mag-save ka lang ng 75,400. 3% lang yan ng 2 million. In 10 years, ang na-save mo bale, guaranteed 10 years to pay to ha. Guaranteed 10 years to pay. Pero year 1 na hinulog mo yung 75, 2 million na agad makukuha ng pamilya mo. And ang total mo hinulog is 754,000. Paano kung walang nangyari? Di good. Right. Congratulations, at age 65, you will receive 2,090,000. But only saved how much? 754,000. Okay. So, paano nangyari yun? Bakit ako nagkaroon ng i-withdraw? Tatlo kasi ang kinikita ng Sun Classic. The first is guaranteed cash value, which is with loanable. Pero when you say guaranteed, di ang magbago. No matter what, kahit anong pandemya pa mangyari. Dividends, ito yung extra kinikita ni Sun Life na share sa policy holders. This is withdrawable anytime. And if you add both, this is it. So, look, the guaranteed is way bigger than the variable. And mind you, the guaranteed exceeded what you paid for. Nice. But today, you saved 75,000, your asset is 2 million. Pwede na ba yun, Emily? Pwede po. Maganda. Nice. So, I just use one product for this. Hindi ako ngayon nagamit ng BUL kasi kanina, ginamit ko na sa BUL. Iba naman. Okay? Clear? Okay, next. After nitong next na to, we break tayo. Next. Okay. So, educational funding na. So, gamitin kita ulit, Emeline, kunyari ha. Sige. So, kunyari, ang sagot mo is, narinig ko kasi may education benefit. Okay. Okay. So, education benefit ang priority mo. Tama ba ako? Gusto mong makaipon na pwedeng gamitin pang college or pang high school? Okay. Hindi pang, kasi usually dalawa yan eh. Yung isang objective is, yung meron ako marireceive kahit na magkano para lang it will answer the extracurricular costs of the education of my child.
Alin doon yung mas mabigat sa'yo or priority? Siguro po yung yung tuition. Tuition. Kasi bata pa po yung So, pag sinabi niya tuition, edi guide mo siya. Kasi, the vision is clear. Mag-iipon ako para magamit ko siya pang tuition fee ng anak. Tama? Pero, magkano ang dapat kong ipunin in the future in order for me to say that this is the amount that I need? In order for the advisor to recommend which product will be sufficient for that objective. Okay? So, okay lang ba? Emeline, ganito gawin natin. Compute muna natin ang possible amount na kailangan ng anak mo for college. This way, we will know muna doon tayo magsimula. Okay lang? Okay, so tanong ulit. Takit mo na, Kate. Okay. So, this is when we open our FNA calculator. Ready na po natin. So, ilang taon na nga yung anak mo? So, gawakan pipeline. Malaking letter, long H. Ilang taon na nga anak mo? 6 6. Okay. So, age 6, which represents year 0. Tama? And you are how young? 45. 44. Ay. So, pansinin ninyo, you need to plot sa letter H. Yung age ng bata, anong year tayo ngayon, tsaka anong age nung kausap mo. Bakit? Para makita niya ng malawak ano ang kondisyon niya ngayon financially in preparing for educational fund. Okay. So, according to you, gusto mo to finance college at tuition fee. For college ba or for high school? Both. Both. Okay, sige. So, idea lang sagot. So, ano gagawin natin? Alam naman sabihin ko, alam ko, kunyari, pera niya limited lang. Ano naman sabihin ko, hindi mo kaya yan. Mag-work ka na lang pang college. Hindi ko naman niya masabi, di ba? So, kailangan mo siyang dalhin sa realidad kapag pinlot mo yun. So, okay. Ano ba itsura niyan? Anong year ba siya mag-high school? Anong age ngayon ng high school? First year? 12 na ba? Di ba 13? High school. 13? Starting yung May 13 high school. 13, high school. Alright. Age? 30. Tama. Age 13. Year? 13 minus 6 is year 7. Tama? So this is 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4. So plot mo. 4 years ang high school, right? 8, 9, 10. Tama? May senior na. 6 na. Ay, ayun na. 17, 18, 11, 12. So, ilang taon na siya nun? Year 7 plus 44? 7 years plus 41. 51, 52, 53, 54, 55, 56. Okay? Tinan mo, nangingiti din siya. Nasashock siya, oh my gosh, 50 na pala ako, high school pa lang anak ko. I agree, it pays to be malande earlier. Okay. So, 19, 20, 21, 22. Tama ba ito, college? Grabe! Ganito na pala mag-graduate ngayon. 22 years old na ang graduate. Si Chian ba? Ilang taon mag-graduate? Next year. Ilang taon siya? 21. 21 siya, graduated na by 21. Eh bakit ito 22? Technically, 22 October lang birthday. Maaga lang kasi siya. Pero general, tama to. 22 nga. So 13, 14, 15, 16. So ito high school. Ito college. Yes. Usually college na. Okay, so 57, 58, 59, 60. So, Emeline, curious lang.
Ito kasi yung gusto mong gawin. Today, in 7 years, we need to prepare from high school to college. Gusto mo pa rin bang i-prepare ito? O mas gusto mong i-prepare? So, iba to mo sa kanya yung tanong. O mas gusto mong i-prepare yung tingin nating mas importante? And if so, alin dito sa tingin mo, ang tingin mong mas kakailanganin mo yung pera? This is your age by then. Pag-college, siguro puro pag-college. May sumagot ng iba yun. Naiba kasi Emily. O sige, so ano sagot? College. O, sige. So ano, let's prepare for college, right? Logical naman. Di ba nahila mo siya, alam mo mga kliyente, usually talaga idea niya magsasagot. Kaya nga nagpa-plan yan eh. So given yun. So ang kailangan mo lang, bigyan mo lang yung reality. Sasagot din naman sila na maayos. Okay, so, asa na ako? College. So, question, magkano ang kailangan ko? Tama? So, plot na natin. So, this is year, age, tuition, fee. So, anong year yon? 13, no. Tama. 13, 14, 15, 16. Age nung bata, 19, 20, 21, 22. Okay. So, ano bang school mo siya gusto paaralin? USD. USD. Mas marunong pa kayo doon sa nanay. USD ang gusto. So, if I may ask, alam niyo po ba kung magkano ngayon ang current tuition fee sa USD? Hindi ka nga sumasagot eh. Tumawag na. More or less lang. Wala po. Wala kayo idea. So, my dear friends, bago kayo, pagka hindi alam ng kliyente, huwag kayong pumayag na hindi alam. Google nyo na. Google is key. Malalaman mo yun. Tuition fee, average tuition fee per year in USD. Maglalabas naman. Magkano, madam? 150. So, by the time... So, client, 150,000 today. So, kailangan natin i-compute 13 years from now, magkano siya. Tama? Okay. So, ang question ko sa'yo, F&A na tayo. Please, pakilagay, principal, 150,000. Sige po. F&A, TVM, choose compound interest. Nasa kanan na kanan, tapos parang may pillar na bahay. 150,000 principal. And then, ano yung next? Period. Monthly deposit pala, skip yan. Next is period na. Period is 13 years times 12 months. Ilan yon? 13 times 12? Yes. 156. 156 ang period. Interest is, sa tingin niyo ba, magkano ba ang tuition fee hike ngayon taon-taon? Do you know? Around 9%. Ano gusto mong kung hindi niya alam, you cite examples. Ako kasi sinasite ko lagi sa sarili ko mga anak. Kung wala kang ganon, alamin mo. You are a financial advisor. But according to the experience, ilan madam ang gagamitin natin? 8 to 9. 8 to 9. Ano gusto mo? 8, 9, 10? 9? 9? Okay, 9%. O, lagay din yung interest 9%. Then, pindot calculate. Magkano daw po? 221,000, round up ko na. Mag-add kayo sa 156 ng 12 months. So, that's 168. Yung 156 yung duration, instead na 156 plus 12 months. Bakit? 1 year more. Pindot ulit, calculate. 168. Teka lang, is everyone with me? Ulit. Saan? Principal muna. Principal amount is
150,000. Okay? This is good kasi matutuwa yung kliyente sa'yo, uy, may alam siya. Period is 156 months. Hindi, doon muna tayo sa 156, nagsisimula si Sophia. Interest is 9% dahil sa tuition fee. Oh, lumabas ba yung 220? Hindi mali yan. 331. Si Madam? 200. 331, 200. 332 ko na. Tama na? But BM, Po. interest amount ba o maturity value? Interest. 331. 331. Okay. So, renound out ko lang. Yung period ulit, gawin mo ng 168. 376. Dagdagan mo na naman ng 12 months yung 168. 180 na. 425,000. Okay. Dagdagan mo ulit ng 12 months. 172 na. Ah, tama ba? 192. 470. Sorry? 470. 470. Okay, so let's add. People, please add. 479. Tumobi na. Add, add, add. 1,500,000. Sorry. 63. So, this is what you need 13 years from now. To be able to have 332, 376, 426, 479, 1.5. Kaso, here are my suggestions. Sorry, recommendations. So, mag-recommend ka. Before the recommendation, kaso there is an implication. Ano yon? Ang sabi mo, merong educational funding na naririnig ka sa insurance. Pag sinabi mong educational funding sa anak, gusto mo, buhay or patay ka, guaranteed siyang mag-tuition. Eh di dapat, itong 1,563,000, ready dapat, 1,563,000. This should not be ready, not only at age 19, but also from today until mag-college siya. Meron ka dapat 1.563 million. Para kahit na dito pa lang nag-ipon ako. Ipon. Kinuha ko ni Lord. O, di akong ano lang naipon mo dito, yun lang ang meron ka. But if you have a life insurance of 1,563,000, then, buhay or patay, magti-tuition yung anak. So, ito ang i-recommend ko sa'yo, Emily. Recommendations. Number 1. If you are absolute na 150,000, ang tuition fee ngayon ng USD, at gusto mong makarating sa 332,000, dapat ngayon palang 150,000 ang ibigay mo sa pag-iipunan mo at siguraduhin mong interest 9% para mangyari to. That's my recommendation number 1. Now, if this is not possible, it does not mean you should be discouraged anymore. Binibigyan ka lang niya ng reason to find it urgent, mag-ipon. Pero hindi na siya equal sa tuition fee. To augment na lang. At least may naipon. Pero kung may pera kasing kausap ko, syempre, let's stick to this. You get what I mean? Kasi nanggagaling ako kanina sa 10,000 a month eh. 'Di ba? Na expenses. So alam ko rin yung capacity niya to earn. I cannot simply give this. Baka malula siya, 'di ba? Okay? Pero, yung 1,563,000 today, kaya mo yung gawin. So, make sure meron kang life insurance. Yung kukunin mong plan, recommendation number 1,
kumikita dapat ng at least 9%, kahit magkano ang ihulog mo dyan, okay, 5,000, 10,000, 20,000. Number 2, dapat may life insurance na 1,560,000. Okay? So that's educational fund. So I'll show you how this looks like. Ay, sandali, pinipicture na. Ayusin ko yung number. Oo nga eh. May tanong po si RG. Yes, yes, Algie. Anong specific product na pinag-petition nyo, BM, using that particular fund? I will show two options. The first option is to satisfy the yield. Wala naman akong choice dun kundi VUL eh. Wala naman tayong produktong nagbibigay ng 9%, di ba? Except for yung may variability. So VUL ang ipoposition ko dito. Eto na po, naka-ready ako. Take it away. Hindi pa pala eh. I'm excited. Next slide. Excited ka, RG. Pa-erase naman. Nasisira ang ating outfitan. Uy, kilala niyo na ba si Papa Junjun? He replaced si Billy. Oo, wala na si Billy. Nasa taas. Wala na si Nasa Thank you. Okay, so, in this case, yung example kasi natin kanina was ilang taon yung bata? 6 years old. Kailangan bali yung pera ng year 13. So, deadmahin nyo muna yung naka-highlight dito. Let's focus on year 13. So, magkano dapat yung life insurance daw? 1,350,000. Pero dito, ang ginawa ko is 1 million face amount. Therefore, ang insurance niya is 2 million. So, kunyari na lang umabot ng 2 million para hindi na tayo gumawa ng bago. So, 2 million yung coverage. Imagine ha, client, hulog mo ngayon 45,000. Sure ka na magte-tuition fee anak mo. Kahit buhay or patay, babayaran ka agad, agad yung anak mo, ang beneficiary pa yung anak mo, ng 2 million. Or yung asawa mo. Okay? Pero, if you kept on giving until year 13, magkano lang sinave niya, kahit di compute, 45,580 times 13? 45,580. 590. Oo. Look, Emmeline, you will have... Ta-da! Kung nag-8% ang kita, at least you have 681,000. It's enough to satisfy 2 years of your tuition fee, di ba? Eh, paano kumita ng 10%? Eh, di 777. Magkano lang naman hulog ko? Eh, paano kung bata yung bata? 2 years old lang yung bata. Eh, di year 17 mo pa kailangan. Look! Yeah, the younger, the better. Okay? Clear? Hindi ko na ina-explain si Maxelic 100 as a product ha, kasi we had our product training last Saturday. Ay, kailan ba yun? 2 Saturdays ago. So, questions? Clear? Ganda? Pwede? Okay, so let's have a break muna. Para, oo, lumalamig yung pansit ko. Enjoy muna. We will resume. Ano oras na sa'yo? 2:35 sa akin. 240 po. 2:40. Ilang slides pa? Hindi, minus yung nasa dulo. Minus yung nasa dulo. Yung hanggang letter C lang nakalagay.
May water ka doon. Balik tayo in 5 minutes, pwede? Pwede ma-working, eating. Carry lang yan. Hello, Papi! Ikaw, sige, pwede ka consider niya Scooby. Akala ko kasama si Mika. Kasi sabi ko, style naman can change. Sabi ko, years Kasi hindi lang naman kang value yung mawawala eh. Pati yung life ko sa iyo. Ako nga tiba tiba ka ng wikuhan pa. Kasi pwede ka rin wikuhan pag na okay na yun.
So, paano kayo ni BM? Hindi ko tita. Tita. Dapat naman sila sa'yo, di ba? Balance mo muna. Alam ko ba? Pinakon talaga, no? Ano marami. Uy, oh, di ba? Oh, di ba? Di ba? Pag may nag-flow, Iniisip kasi nung asawa niya, yung dalawang anak niya, baka hindi kasi makakuha niya ng care. Parang ang nangyayari niya is sinabi niya na sabi ko, oo, ulitan mo muna. tapos next year, medyo okay na. Good. At least yun, every year, hindi mo mag-improve yung dalawang anak. So, before hindi na Tsaka hindi na at least tumatakbo yung tsaka yung paghihintay mo. Starter natin. Hindi ka na nahirapan. Pero, mo, ikaw, didiskarte hindi kita eh. Anong araw na eh. Ano ba nangyari sa pet? Ano nangyayari sa'yo? Uy! Huwag mo umiyak ka sa akin. quarterly muna daw. Ang sabi ko sa kanya, Madali na lang yun. talaga na kayo na mag-buy ka doon na lang ng sport. Ano na? Ano ba yun? I-authorize ko lang siya pagdating. Ano? Approve na yung ano? Kung isang may Ayun yung stroke ko. Hindi, hindi stroke. Yung may something. Alam mo, kinumpit namin yung stock yung mga nawawala. Ang laki mo. Susunod na kayo. Tinulo ko yung masitiit. Oo eh. Magkano yun? Hindi, hayaan mo yung sila. Malaking balitan ko na lang. Meron yung tinit. Ay, yung yung balapog na. Ano? Pero hindi, madali na lang. Madali na lang. kasi yung bayad Grabe nga kasi wala ako. Postpone, so pwede pa siya mag-apply ulit. Ay, hindi 6 months? Anong kapil ginawa mo? Wala pa, di pa nire-reply. Tama mo appeal. Kung pwede siya mag-apply. Ano ba yun? Hindi? Ay, live. Pala ko na. Kasi yung sa akin, may postpone din, pero nung in-appeal, pwede siya sa live. Kasi kailan pa na kayo yung pag-aasama? Hindi ko alam. Kamusta na yung kasama? Kuya Jun, tagal na magot eh. Hindi pala si Kuya Jun na isa. Jun nga din para pangalan. Hindi. Kailan ba yun? Tan talaga ako ng live. Nakandaan ba? Silpunin din live, tapos dako nung... Teka! Children, please settle down. Hello.
Lolo. Jai, dalas natin daw sa amin. Kaya po kumain ko yan. May highway. Kasi kako. May gugusto. Kaya tumawag na ako kasi may gugusto. At nagawang ilan ng paraan kung sabi ko yung problema natin sa STPs kung pwede natin ipasok na insurance engineer kasi may ginawa ko temporary. Sabi ko nung ganyan, dating ng 7 years, mawawala na yung voltage ni engineer. Sabi ko wala po akong power para i-extend yun. Neither si Santa kasi yung design ng plug 7 years lang talaga. So sabi ko alam nga naman, hintayin pa natin mag 7 years bago tayo gumawa ng sabi ko, ngayon po na mayroon akong, at least on my end, na meron akong alam na way para ma-push na. Sabi ko, kung ganun, at least matulungan ko kayo dun sa portion na mawala yung gap, tsaka yung kunyari, if ever may mangyari, makakapag-focus na kayo dun sa emotional nyo, wala na sa finances. Kasi nga, kung sa akin BM, naku, si John, kapuan na natin yan, isasama ko sa akin. Pero ang iniisip ko ng BM, FYI lang sa'yo. Kasi kay engineer ko pa niya. Sabi ko, alam niya kasi Alice ang BM. So, ma'am, sige ba, pagbalik ko ng ay, hindi. Wala pa. Kaya nga, hindi pa rin ako naging baka. Ayan na naman, nangyari na sa amin to ni Jen. Ito na naman. Hindi pa ako naging baka. Kaya pa? Talaga,